Loretta's POV. Natigilan ako at hindi na nasundan pa ang ibang sinasabi ng babae. Bakit parang pamilyar sa akin ang pangalan ng tinutukoy niya? Kagad na nahinto sa kulitan sina Gavin at Colt. Bumaling na rin sila sa balita. Mabilis kong pinatay ang telebisyon dahil ayaw kong mapanood ito ni Colton. Madaling tumayo si Gavin at dinukot ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Halatang may tinatawagan siya. Nang makita ang pagdaan ni Ate Susan sa may sala ay tinawag ko siya. Ate, pwede bang paliguan mo muna si Colt? Sige po ma'am. Umalis na ang dalawa. Nanatili naman ako nakaupo sa sofa habang pinagmamasdan si Gavin na nakatayo. Naghihilot ng sentido habang ang cellphone ay nakalapat sa kanyang tenga at halatang naghihintay na may sumagot sa kabilang linya. Have you seen the news? Alertong sabi niya nang siguro ay may sumagot na. Nakinig pa siya ng ilang sandali. Will you just allow her destroy your name? Mababa ka sa boses ni Gavin ang mariin na pagtutol. Well, you're in a real deep shit man. Nang may baba ng tawag ay binalingan ako ni Gavin. Siguro'y nakita niya ang tanong sa itsura ko kaya nagpaliwanag siya. Si Amir Reyes yung kausap ko. Remember him? You've met him. The owner of Ethereal Palace. Tumango ako at nagpatuloy naman siya. That woman on the news earlier is his estranged wife. Umawa ang labi ko at muling napalingon sa TV kahit nawala na naman dahil pinatay ko. Muli kong tiningnan si Gavin. Totoo bang sinasabi niya? Kaya ba siya naglayas dahil inabuso siya ng kaibigan mo? Mabilis na umiling si Gavin. No. I know Amir. He wouldn't do that to her. He's crazy in love with her. Tumango na lang ako at muling natahimik. Si Colt? Tanong niya habang nakatingin sa paligid. Pinaakyat ko kasama ni Ate Susan para paliguan. Ayaw ko rin na marinig niya ang ganitong usapan. Pagod siyang bumuntong hininga at muling naupo sa tabi ko. Nagkikita pa rin ba kayo ni Mauricio Aguas? Mahina kong tanong paglaon ng ilang minuto pagiging tahimik. Mariin mo na siyang napatitig sa bawat sulok ng mukha ko na parang bang may hinahanap siya na kung ano. Hindi na, madalas. Bulong niya. Why? Gusto ko sana siyang makausap. Alright, I'll make some arrangements. I already told him about you 5 years ago. I told him about my infidelity towards Felicima. Napasinghap ako dahil sa sinabi niya. Umangat ang sulok ng kanyang labi. Nasuntok niya pa nga ako eh. He was fuming mad. Pero nung huminahon na siya, umupo kami and had a really long talk. Mahina siyang natawa. Puno pa rin ito ng paghanga. Huminga ako ng malalim. Pwede ba na ikaw na magsabi sa kanya tungkol sa pagkatao ko? Na anak niya ako? Napalunok siya at hindi pa rin tinatanggal ang masidhing pagtitig sa akin. Marahan niyang kinuha ang kamay ko at pinatakan ng halik ang aking noo. Of course, gagawin ko yan. Anything you want, anything you need. Kinagabihan na makaalis na si Gavin ay sinabi ko rin kay nanay ang plano. Hindi naman siya tumutol at sinuportahan lang ako. Alam niya siguro na ito lang ang huling bagay na bubuo sa sarili ko. Ang bubuo sa pagkatao ko. Naging abala na rin kami ni Gavin sa mga sumunod na araw. Halos pinagsabay na namin ang pakikipag-usap sa wedding organizer at sa architect na mag-aayos ng mansyon malapit sa lake. Dinala niya rin ako sa bahay na nasa Makati lang din kung saan kami pansamantalang maninirahan pagkatapos ng kasal. Malaki ang bahay. Kung tutuusin ay pwede namang dito na lang talaga kami manirahan ng matagal. Pero kung sa bagay maganda rin naman ang malapit sa lake at isa pa gustong gusto ni Colton doon. We can have an indoor pool and outdoor pool as well. Si Gavin, nakaupo kami sa sofa sa isang bahay niya sa Makati. Nasa tapat naman namin ang babaeng architect at lalaking engineer na mag-aayos sa mansyon. An outdoor pool is very possible, Senator, since the lot of quiet big. Plus there are trees around. They can give a natural shade from the sun. Pahayag ng architect. Binalingan ako ni Gavin. What do you think, Loretta? Ayos lang sa akin. That is decided then. Baling niya sa dalawa. So basically, what do you want is both restoration and renovation of the mansion? Ang engineer naman ang nagsalita.
Muling bumaling sa akin si Gavin na para bang gusto niyang ako naman ang magsalita. Sayang din kasi ang struktura ng buong mansyon kung gigibain talaga ang lahat, sabi ko. I fell in love with it the first time I saw it because of its classic feels. Siguro may mga parts lang na dapat i-modernize. Alright, Miss Gutierrez, nakangiting tugon sa akin ng lalaking engineer. Tumikim naman ang katabi kong si Gavin, sabay usog papalapit sa akin kahit na wala na namang espasyo. Dikit na siya. Please address her as Mrs. Dalfaro since she's going to be my wife real soon. Sure, Senator. And congratulations again. Tugod ang engineer sabay tuwid ng upo. Matapos ang usapan ay inihatid namin ang dalawa sa labas. Hindi pa namin sila nakakapasok sa kanilang sasakyan ay malambing na akong niyakap ni Gavin galing sa likod. Perhaps we should change our engineer. Aniya na parang wala sa sarili. Nilinga ko siya at kinunutan ng noo. Bakit naman? Magaling naman siya. I don't like the way he looks at you. Inirapan ko siya. Ang OA mo talaga? Hindi naman ako tumitingin sa kanya pabalik. Parang malungkot pa siyang bumuntong hininga at kinagat ang ibabang labi. Talaga? But he is your type. Ngayon ay naniningkit ng mga mata ko at tuluyan na siyang pinaharap. Marahan kong nilapat ang mga kamay sa kanyang magkabilang balikat. Anong type ang sinasabi mo? Nag-iwas siya ng tingin at tumigting ang kanyang panga. Your ideal guy. You know, yung hindi matangkad, kulutang buhok, manipis ang kilay at hindi matangos ang ilong. He has even brown eyes. Sinundan niya pa ito ng mahinang pagmura. Bumagsak ang pangako habang nakatitig lang sa kanyang itsura na binalatayan ng pinaghalong pagtatampo at inis. Humugot siya ng malalim na hininga at sa wakas nagawa na rin akong tingnan. Yan ang sinabi mo kay mama nung nagtanong siya ng tipo mong lalaki. Don't even try to deny it. Matigas kong tinikom ang bibig upang maiwasan na bumunghalit sa tawa. Dahil sa ginawa kong pagpipigil ay umaalog ang braso ko. Nagtagpo ang kanyang kilay. Napakaseryoso pa rin ng kanyang aura. What is funny? Tinabunan kong tawa ng pag-ubot inayos ang sarili. Minsan talaga nagiging masyadong inosente ang tusong lalaking ito. Wala, hindi ko sila type, Gavin. Ayaw ko sa engineer, Marin kong sabi. Bahagyang nalagyan ng pag-asa ang kanyang mga mata. Pinalandas niya ang dila sa ibabang labi, sabay titig sa mga labi ko. Really? Di sino ang type mo at ano palang gusto mo? Ikaw ang type ko at senador ang gusto ko. Malambing kong sinabi sabay haplos sa kanyang batok. Mabilis na namungay ang kanyang mga mata at walang pasabing dinampian ang labi ko ng mababaw na halik. Kaagad ko tong sinuklian. Madaling nagbagong paraan ang paghalik niya at mas naging mariin ito. Humigpit na rin ang pagkakahawak niya sa aking bewang. Nang humihingal na hinalikan niya ang tungki ng aking ilong. I want to talk to him now. Malamis kong bulong. Isang beses siyang tumango. Alam niya kung sinong aking tinutukoy. Hinawakan niya magkabila kong kamay. I will bring you to him. Naghihintay na rin siya sayo. Malakas ang pintig ng puso ko nang nasa loob na kami ng sasakyan ni Gavin habang bumabiyahe patungo sa bahay ng ama ko. Hindi ko alam kung anong aasahan sa magiging pagkikita namin ni Mauricio Aguas. Ngunit lumakas ang loob ko at medyo napanatag dahil alam ko namang nandito lang si Gavin sa tabi ko. Ilang minuto pa'y biglang huminto ang sasakyan sa tapat ng isang malaking bakal na gate. Kaagad itong binuksan ng isang security guard at dire-diretso na ang pagpasok ng sasakyan. Bumungad sa paningin kong isang malaking bahay na merong 2 palapag. Pinarada ni Gavin ang kotse sa labas dito't lumabas na kami ng sasakyan. Kinuha niyang kamay ko at mariin itong hinawakan. Siya na ang gumiya sa akin papasok sa loob ng bahay. Nang nasa loob na ay napansin ko ang dahan-dahang pagtayo mula sa rocking chair na isang matandang lalaki na maputi na ang buhok. Laureta, honest niya, nababanaan ko sa kanyang itsura ang pagkamangha. Unti-unti akong lumapit sa kanya. Hindi matagal ang titig ko sa kanyang itsura. Matangkad siya. Kahit may katandaan man, ay hindi pa rin nawawala ang bakas ng pagiging magandang lalaki niya noon. Isa siguro sa mga katangian kung bakit minahal siya ni nanay. Good morning po. Usal ko, dahan-dahang sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Umaliwalas din ang kanyang mukha.
Ang akala ko hindi na kita makakaharap pa. Ngumiti na rin ako sa kanya. Minuwestra niya ang sofang nasa tabi niya. Will you take a seat beside me? Marahan akong tumangot sa kasinulyapan si Gavin na tahimik lang sa tabi ko. Kinuha ko bilang hudyat ang pagtango niya at naupo na rin. Nagpaalam muna si Gavin at lumabas para bigyan kami ng privacy ng ama ko upang makapag-usap. I don't even know where to start. Panimula ng ama ko. Sa dami ba naman ng kasalanan at pagkukulang ko sa'yo? Mula sa napakalaking kasalanan ko sa nanay mo, gusto ko lang po na sabihin sa inyong kahit kailan hindi ako nagkimkim ng anumang galit para sa'yo. Sabi ko, huwag na po nating balikan pang masakit na nakaraan. Naiintindihan kong kagustuhan mo, pero hayaan mo sana akong humingi ng tawad bilang ama mo. Tumango ako't malungkot siyang pinagmasdan. Kung iniisip mo man natutol ako sa relasyon niyo ni Gavin ngayon dahil sa kapatid mo, hindi iha, huwag mo sanang iisipin yan. Maybe one day I can have a chance to meet my grandson. Nahihiya niyang sinabi. Oo naman po. Will you call Gavin? I have something to say to him too. Sinunod ko ang sinabi niya at tinawag na si Gavin. Sabay kaming pumasok ulit at naupo sa sofa. Tuwid na tuwid ang pagkakaupo ni Gavin sa tabi ko. Sir, baling niya sa ama ko, marin siyang tinitigan ng ama kong naging father-in-law na niya. You have told me that you will marry my daughter. Napasulyap muna si Gavin sa akin bago muling tinignan ng ama ko. Yes sir, and I am asking for your blessing on our marriage. Banayad na ngumiti ang dating gobernador. Ako ay lubos na nagpapasalamat at ikinararangal na naisipan mo pang humingi ng aking basbas. Sa kabila ng bigat ng sakit na aking binigay kina Dory at Laureta. Sorry din kung na-pressure kita na ipakasal ka kay Felicima noong nakaraan. Sinulyapan niya ako't namutawi sa kanyang mga mata ang pagtanggap. And this time, you are finally marrying the woman whom you truly love. Nasa utos ng tadhana ay anak ko pa rin. Mahina siyang natawa. Puno ng galak. Seryoso niyang tiningnan si Gavin. You have my blessing and my full support. Paulit-ulit na pagtama ng tila ba isang malit na bagay sa dingding ng kwarto ko ang nagpanatili sa akin ng gising sa kabila ng malalim na gabi. Napabalikwas ako ng bangon at hindi na pinindot ang switch ng ilaw. Naka-on naman ang lampshade kaya kahit papaano ay may konting liwanag pa rin sa loob ng kwarto. Suot ang nilant na sweater ay nagtungo ako sa bintana ng kwarto sa may likurang bahagi na kung saan nagmumula ang ingay. Naisip kong baka naman ang bunga ng mangga ang nahulog. Nang marating ang window glass ay tumingala ako sa sanga ng manggang pagmamayari ng kabilang bahay. Ngunit sumakibilang bakod lang dito sa amin. Kumunot ang noo ko sa pagtataka dahil wala pa naman ako nakikitang bunga. Psst! Napaigtad ako sa kinatatayuan at mabilis na tinignan ang pinagmula ng boses. Dahil na rin sa liwanag na nagmumula sa isang poste sa labas ay nakita kong isang silhouette ng taong nasa ibaba. Thank God you're still awake. Anas ng boses na kilalang kilala ko. Gavin, anong ginagawa mo dyan sa ibaba? Bumagsak ang pangako sa natuklasan. Mabilis kong binuksan ang malaking bintana. Shh! Madali siyang nakaakyat sa may puno na napapalibutan na ng baging. Nang nasa tapat na ng window glass ay walang kahirap-hirap niyang pinasok ang bintana ko na hindi man lang nagagawa ng tunog. Bakit ka nandito? Baka makita ka ni nanay. Natatarantang bulong ko sabay sulyap sa likod. Pilyo siyang ngumisi. I just miss you. Napasinghap ako na makarinig ng kabog ng pintuan sa may baba. Agaran kong hinawakan ang braso ni Gavin at hinila siya papasok ng kwarto. Napasandal ako sa dingding habang siya naman ay nasa harap ko. Sa lapit ay mistulan niya akong kinububawan. Ilang segundo kaming nagkatitigan. Nang marahil ay napagtanto ang kapilyuhang ginagawa, sabay kaming mahinang natawa. Mahina ko siyang tinampal sa bandang dibdib. Hindi ka pwede dito, magagalit si nanay. Inignora niya lang ang babala ko at dinampian niya ng halik ang tungki ng aking ilong. Namiss nga kasi kita. Malambing niyang sabi. Nagtaas ako ng isang kilay. Anong namiss mo halos buong araw naman tayong magkasama kanina. Tusong umangat ang sulok ng kanyang labi. Miss ko lang nakatabi ka. Sinulyapan niyang kama. Sa kama, nilapit niya ang labi sa akin tenga. Paggabi, kinurot ko siya sa kanyang tagiliran.
Umayos ka nga, inaantok na ako at saka kailangan mo pa akong pakasalan bago mo ko matatabihan sa kama. Pakakasalan naman talaga kita. Mataray ako nag-iwas ng tingin. Tss, hindi ka nga nag-propose sa akin. Hindi man nakatingin sa kanya ay dahil sa lapit ng aming mga muka ay ramdam ko naman ang pag-angat ng sulok ng kanyang labi. Sorry na, what kind of proposal do you want, ha? Wala. Matutulog na ako kaya umuwi ka na. Inismeran ko siya at naglakad na papalapit sa kama. Humiga na ako dito at inayos ang kumot para maibalot sa katawan, lalong-lalo na sa bandang binti. Nanunuot na sa aking balat ang lamig na nagbumula sa aircon dahil medyo manipis ang sweater na suot ko. Pumikit ako at narinig na lang ang muling pagsara ng sliding window. Siguro nga ay nakikinig si Gavin sa sinabi ko at bumaba na. Ngunit natigilan ako nang maisip ang paraan ng pagbaba niya. Pagod akong bumuntong hininga at nagpabaya na lang, total malaki na naman siya. Puno ng kumpiyansa kong tinalukbo ang makapal na kumot at napasinghap na lamang nang maramdaman ang pagyakap ng isang braso sa akin. Hindi na ako nagduda pa kung kaninong braso to. Gavin! Matinis na bulong ko sa kanya. Iniiwasan na magdulot ng anumang ingay at baka magising pa si Colt na nasa kabilang kwarto lang. I can't go home. Pinauwi ko ng driver ko. Kalmante niyang tugon at mas lalo lang na sinubsob ang mukha sa bandang leeg ko. Kaagad na pawi ng kanyang mainit na paghingang dumampi sa leeg ko ang lamig na nararamdaman ko kanina. Tinunaw nito ang paninindigan ko kanina at hinayaan na lang siya. Magiging abala na naman ako sa Senado simula bukas. Hindi ako sigurado kung makakabisita ako dito sa inyo na anak natin. Ani yan na pumukaw sa tahimik na gabi. Naintindihan naman namin ng anak mo, hindi lang naman basta trabaho lang ang turing mo sa pagiging senador. Pareho kaming naintindihan ni Colt na bahagi ito ng iyong prinsipyo. Ang paglilingkod ay iyong hilig. Nagpapasalamat ako na binigyan nila ako ng pagkakataong manatili sa serbisyo. Malaki rin ang naitulong ng track record ko and all the other accomplishments I've made ever since I became a senator in this country. Kaya namatay na rin ang issue. Bumuntong hininga siya at mas sinigit pa ang katawan ko sa kanya. Iniba kong posisyon at ngayon ay hinarap na siya. Hindi ba may kanya-kanya kayong committee ng mga senador? Ano palang committee na hinahawakan mo? I handle the Committee on Peace, Unification and Reconciliation. Para saan yan? Iwas gera, ganon? Yeah, kinda. Basically, we try to avoid conflict and look for solutions. We negotiate for peace to be implemented and prevail. We even talk to rebels. Bahagyang nanlaki ang mga mata ko. Rebelde? Hindi ba yan mapanganib? Ikaw mismong kumakausap? Tumango si Gavin at ngumiti na parang may inaalala. Kung posible naman na mas gusto ko talaga na akong kumakausap. Gusto ko na pinakikinggan ng mga hinaing nila. Tao rin naman sila. They have needs too. They have principles in life that they want to fight for. Kadalasan nga lang ay sa hindi tamang paraan. Kaya pala binansagang kanikimat ng iba pa na isang living hero. Wala sa sarili kong pahayag. Ha? Hinaplos kong pisngi niya at ngumiti. Wala, matulog na tayo at baka mapuyat ka pa bukas. Kinabukasan ay nagising na lamang ako na wala na nga si Gavin sa tabi ko. Siguro'y maagang umalis para hindi mabisto ni nanay. Napangiti na lang ako habang naiisip ang kapilyuhan niya kagabi. Bumaba ako para sa agahan. Inihatid ko na rin si Colton sa eskwela at pagkatapos ay dumiretso na ako sa gusaling pinapatayo ni Gavin. Pagpasok ko pa lang ay kaagad na akong binati ng mga trabahador. Kinausap ko rin ang head engineer nito. Tumingala ako sa kabuuan. Kahit na scaffoldings pa lang ang nakikita ko dahil halos isang linggo pa naman itong tinatrabaho ay hindi ko maiwasang hindi mapangiti. Sa bilis ng pagtatrabaho nila dito, mga ilang buwan na lang siguro matatapos na rin ang nursing home na pinapatayo namin ni Gavin. Naalala ko pa noong pinag-usapan namin ang tungkol sa paghahanap ko ng trabaho. Ang sabi niya, bilang regalo na lang sa magiging birthday ko, papatayuan niya ako ng nursing home. Natawa pa ako at mabilis siyang tinanggihan dahil ano ba naman ang alam ko sa pamamalakad nito. Ngunit nagpumilit siya at sinabihan ako na magtatalaga naman siya ng mga eksperto dito na magiging katuwang ko. Marahil nga ito talaga ang passion ko dahil sa huli pumayag ako.
Kinahaponan ay muli akong bumalik sa Pillars para asikasuhin ang mga papeles na magiging kauna-unahan kong residente sa pinapatayong nursing home. Simula noong uminit na balita tungkol sa amin ni Gavin sa media, eto pala ang kauna-unahang beses ng muli kong pag-apak sa Pillars. Hindi na ako nagtaka pa nang mapansin ang hindi ko pagkakaramdam ng kaba dahil siguro nga ay puno ng kapanatagan ng loob ko. Huminto ako sa station kung saan ako na-assign noon at nadatnan si Kim na abala sa mga gamot. Hindi niya ako napansin. "Laureta?" Isang singhap na nanggagaling sa aking likuran ang narinig ko. Mabilis akong lumingon dito at nakita si Hana na malapad ang ngiti sa mga labi. Nahawa na rin ako. "Oh my God! Namiss ka namin!" Dagdag niya habang inaalog na ang magkabilang balikat ko sa saya. "Miss ko na rin kayo," tugon ko. Nang sulyapan si Kim ay nakangiting nakatingin na rin siya sa akin. "Sana nagsabi kang bibisita ka para nakapaghanda man lang kami ng red carpet." Mapigbirong sabad ni Kim. Niling akong buong station. "Si Nurse Cara? Nag-resign na. Nung nakarang linggo lang." Napatingin ako kay Kim dahil sa sinabi niya. "Ha? Bakit naman?" Nagkibit lang siya ng balikat. "Anyways, 2 linggo na lang at kasal mo na, hindi ba?" Bahagyang umawang ang labi ko dahil hindi nakalang makakarating sa kanila ang balita. Siguro napansin ni Kim ang gulat ko kaya nagpatuloy siya. "Alam mo naman ang chismis, madaling makarating sa aming mga chismosa. Bibisitahin mo ba ang soon-to-be mother-in-law mo?" "Oo, aasikasuhin ko na rin ang papers niya para sa paglipat." Malungkot akong tiningnan ni Hana na ngayon ay tinabihan na si Kim sa loob ng station. Tuloy na talagang paglipat niya. Akala ko hindi totoo yung sinabi ng sekretarya ni Senator noong nagpunta dito. Tuloy na, nag-volunteer ako kay Gavin na ako na lang ang asikaso dahil wala pa naman akong ginagawa. "Bakit? Hindi ka ba busy sa wedding preparations?" Si Kim. "Hindi na, napaka-efficient naman kasi na nakuhang wedding organizers ni Gavin kaya parang wala na akong ginagawa." At saka nalagpasan na namin yung mga importanteng detalye ng kasal. "Imbitado kayo ha, bukas magpapadala ko ng wedding invitations dito para sa inyong dalawa." Sabay silang nagtilian, natawa na lang ako sa reaksyon nilang dalawa. Saang nursing home pala lilipat si Nanay Linda? Si Hana na siyang unang natapos sa pagtili. Kinagat kong ibabang labi habang kinukonsidera kung sasabihin ba sa kanila ang tungkol sa nursing home na pinapatayo. Magsisinungaling na sana ako nang sumaging isang salita sa isipan ko. Tiwala. Naniniwala silang dalawa sa akin kahit sa kasagsagan ng iskandalo sa media noon. Siguro naman ay nararapat din ibigay ko rin sa kanila ang tiwala na hindi nila ipinagkait sa akin noon. Sa Laureta's Home Care, sabi ko't nagkwento sa dalawa tungkol dito. Hindi rin naman nagtagal ang pag-uusap namin ng mga katrabahong naging tunay ko ng kaibigan. Inasikaso kong papeles ni Nanay Linda para kapag natapos ng gusaling pinapatayo ay diretso ng paglabas niya. Nagkwentuhan pa kami ng ina ni Gavin na sa paglipas ng 2 linggo ay magiging ina ko na rin. Napakasaya ko. Pakiramdam ko'y wala nang mangyayaring masama. Lahat ng mga mapapait na pinagdaanan ay kusa nang nabubura dahil sa kasiyahang natatamasa ko ngayon. Kasiyahan na buong-buong ibinibigay at hindi pinagkakait ni Gavin at ng mga taong nagmamahal sa akin. Dumaan ang panibagong linggo. Nag-uusap kami ng wedding organizer sa isang restaurant isang hapon. Nang tawagan ako ni Gavin para makipagkita sa magiging bahay namin malapit sa lawa. May problema raw kasi sa restoration at gusto akong makausap ng architect. Kumunot ang noo ko nang mapasulyap sa suot na relo. Mag-aalas 5 na ng hapon at medyo malayo yun. Bumuntong hininga ko tinapos na lamang ang pag-uusap sa wedding organizers. Medyo madilim na makarating ako sa ginigibang mansyon. Nagtaka rin ako dahil walang ilaw ang loob ng bahay. Isang poste lang ng bumbilyang nakita kong lumiliwanag. Inihinto kong kotse sa may gilid at lumabas mula dito. Muli kong tiningnan ang cellphone at dinayal ulit ang numero ni Gavin. May mga lamok na umaaligid sa akin dahil sa dilim. Nilinga ko ulit ang mansyon habang hinihintay ang pagsagot ni Gavin sa tawag ko. Napaka-imposible naman yata kung nandyan siya at ang architect sa loob. Sa dilim ay nisisiguro kung walang tao dito. "Hey,
Boses ni Gavin sa kabilang linya na nagpa-alerto sa akin. Nandito na ako sa labas ng mansyon. Ang dilim, nasan ba kayo? I'm right here. Kumunot ang nukot muling nilingap ang paligid. Ha? Saan yung dilim-dilim? My love will be your torch and guide. Makahulugan niyang sinabi. Look at the lake. Napatingin ako dito dahil sa utos niya. Wala pa rin naman ako nakikita. Nagugat ang paa ko sa lupa. Hindi ako humakbang dahil natatakot na baka madapa dahil sa dilim. Gavin! Pag-angal ko. Exactly 13 days, 14 hours and 12 seconds. Those are the only remaining time I have to wait before I can finally marry you. You will never be just my woman. You will be my wife. Paos niyang sabi sa kabilang linya. Humigpit ang pagkakahawa ko sa cellphone habang sinusubukan siyang makita sa kabila ng kadiliman. Tanging boses niya lang kasi ang naririnig ko. And right at this moment, I'm going to give the marriage proposal that you've been waiting for. May bahid ng panunuksong boses niya. Nasaan ka ba, Gavin? Patuloy na pangungulit ko kahit na halos mabingi na sa lakas ng kabog sa dibdib. Mahina siyang natawa na para bang nakikita niyang reaksyon ko. Tonight and for the rest of our lives, this is the kind of marriage I promise to give you. Matapos niya yung sabihin ay napaawang ang labi ko dahil sa nakitang lantern na nakasindi sa ibabaw ng boardwalk sa may lawa. Unti-unti itong umaangat sa ere. Isa itong hugis parisukat at sa harapan ay may nakasulat na letra, isang M. M is for me. Malambing niyang sambit. Throughout our marriage, I promise to give you, to Colt, and to our soon-to-be more children, my whole self, Laureta, even my life. Masyado pa yatang dumilim dahil sa nangingidid na luha sa mga mata ko habang tinitingala ang lantern na unti-unti nang lumilipad sa himpapawid. Namanghana naman ako dahil sa nakikitang isa pang lantern na umaangat sa ere. Ngayon ay letrang A na naman ang nakasulat sa harapan nito. A. Affection. Pagpapatuloy ni Gavin. Babalaan na agad kita. Masusuyuin pa kita araw-araw. I will give all the love and affection to you and our children. Nakakamangha dahil lumalapit ang lantern sa nauna. R is for respect. Aniya na sinabayan ng pag-angat ng isang lantern. Know that I will always give you my respect as you have always given me yours. I will respect your views, opinions. I will always seek your advice in every decision that I make. R is for room. We make mistakes, be it small or big. There is always room for it. Palagi kitang patatawarin kahit hindi mo pahingin sa akin. Ngayon ay 4 na lanterns nang nasa itaas, mistula nagsisilbing liwanag sa dilim. Unti-unti ko na nakikitang daan patungo sa kanya. Nababanaag ko na siya nakatayo sa may boardwalk. Kahit ang pagyuko niya para sindihan at pulutin, ang susunod na lantern ay napagmamasdan ko na. Tila ba hinaharap niya ako habang hawak-hawak ang lantern na may nakasulat na I sa harapan at sa kabilang kamay niya naman ay cellphone na nakadampi sa tenga niya. I for in love from the very first day that I met you and for the rest of my life, I will always stay in love with you. Binitawan niya na ito't nagsimula na naman akong humakbang papalapit sa kinakaroonan niya. E is for attendance. Ibibigay ko yan sa lahat na accomplishments mo, sa lahat ng importanteng events sa buhay ni Colton at ng iba pang magiging anak natin. Soccer, practice, basketball practice, graduation, or whenever they want tatay's advice about getting a girlfriend. Pero syempre kapag may babaeng anak tayo, no boyfriends until she's 30. Mahina siyang natawa. Natawa na rin ako kahit umiiyak na habang dahan-dahan naglalakad papalapit sa kanya. G. God. Muling nagseryoso ang kanyang boses. He will be the center of everything, of our family. Sobrang liwanag na dahil sa mga lanterns, pati ngiti niya ay nakikita ko na. Wala na akong kahirap-hirap na marating siya hanggang sa tuluyan na nga akong huminto sa harap niya. Sabay naming binaba ang mga cellphones at tumulitong sinuksok sa kanyang bulsa. E is for effort. Lahat pagsisikapan kong gawin para sa pamilya natin. Huminga siya ng malalim habang tinitingala ang naunang lantern sa langit. Pinakawalan na niya ang huling hawak na lantern. That's the marriage I promise you. Nagbaba na siya ng tingin at nagkatitigan kami ng ilang saglit. Ngumisi siya.
Why are you crying? Ang dilim kasi kanina, hikbi ko. Mahina siyang natawa. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ko at may dinudukot sa bulsa ng suot na dark jeans. Kagatang ibang labi ay pinagmasdan kong maliit na pulang kahon na hawak niya. Unti-unti niya itong binuksan at tumambad sa akin ang isang diamond ring na tila ba kumikinang kasama ang mga bituin sa langit. Sa namumungay na mga matay tinitigan niya ako. Laureta, after hearing those promises I made for our marriage. Nakita kong paglunok niya. Pakakasal ka pa rin ba sa akin? Will you allow me to be the keeper of those promises? Hindi ko na mapigilan pang pagragasa ng mga luha ko. Paulit-ulit ko man itong palisin ay hindi pa rin nauubos kaya naman sumuko na ako tinayaan na lang na bumuhos lahat. Sa nalalabong mga matay tinignan ko siya. Parang pang wedding vows na yung pinagsasabi mo kanina. Pahikbing pahayag ko. Ngumiti siya. It's because I believe that a marriage proposal should be like that. Dapat naglalatag ka na ng mga alas mo to Laureta as your future wife. I'm offering you marriage. I'm offering you the kind of man I am even after our marriage. Kahit may kumpiyansa man ay maiangat niya pa rin akong tinitigan. So will you accept? Will you marry me, Laureta? Yes, anas ko. Pakakasal pa rin ako sa'yo. Alam kong matagal na naman ako nakapagdesisyong pakasalan ka pero dahil sa mga sinabi mo, mas lalo lang tumibay ang desisyon ko. So yes, Gavin, I will marry you. Lumapad ang ngiti niya at tumayo na siya. Kinuha niyang singsing at sinuot sa daliri ko. I love you. Bulong niya sabay haplo sa buhok ko. I love you more. Hinalikan ko siya sa pisngi. Marahan niyang dinampian ng halikang aking noo. I love you most. Hindi ko maiwasang mangiti dahil sa paggaya niya sa anak namin. I love you to infinity and beyond. Marahan kong sinabi. Hinapit niya ako sa bewang at niyapos. I love you even in my next life. Sinuklian kong mainit niyang yakap. Oo na, panalo ka na. You got the last words, Mr. Senator. Sabi ko sa mapagbirong tono. Imbis na sumagot ay niyakap niya lang ako ng mahigpit. Pakiramdam ko'y napaka-perpekto na ng lahat na maski kadiliman ay perpekto. At dahil ito